Hello po mga ma'am and sir, welcome back sa Listeners Organist. Siguro nakita niyo na po yung title ng upload po natin ngayon. Ano yung mga dahilan kung bakit may mga kalalakihan na mabilis ng mairita or magalit? So alamin po natin yung mga dahilan sa vlog po na ito, tatalakayin po natin. Okay, thank you po pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko at mga nagko-comment. Welcome po kayo to comment and hopefully soon ay ma-discuss po natin yung mga katanungan po ninyo. Yan, humingi po ako ng pasensya pala dahil sa mga nagdaan. Yan, halos na po, mag-iisang buwan na rin po ako na nagtatrabaho sa isang ospital. Medyo busy ang inyong lingkod. Kaya ang vlog po natin ngayon is walang edit-edit, diretso upload na. Wala na talaga po kasi akong time na mag-edit pa, hindi katulad ng dati, di ba? Kahit pa paano na i-edit ko pa yung vlog ko. Pero ngayon, i-record ko na raw video, walang edit-edit. Kaya sana ay tanghilikin pa rin po natin ang ganitong pag-vlog ko. So, yan, puntahan na po natin yung topic natin. Bakit ko nga ba tinatalakay itong mga dahilan kung bakit mabilis magalit or mairita ang mga kalalakihan? Well, based din po sa experience ko kasi syempre, may asawa po ako, may times na mabilis po siyang mairita, magalit. So, kapag kailangan maunawaan po natin ito, halimbawa, nangyari din po sa inyo, yung mga asawa nyo, yung mga magulang po ninyo, napapansin nyo parang ang bilis na nilang uminit ang ulo or magalit. So, para sa mga mag-asawa, kapag hindi sila nagkakaintindihan, or hindi nauunawaan ng babae yung ganitong sitwasyon, marami ang naghihiwalay. So, para maiwasan po ng mag-asawa ang mga ganong sitwasyon, kailangan i-share ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit nga ba may mga kalalakihan na mabilis mairita o magalit. Okay, unang dahilan po ay hormonal fluctuation. Ibig sabihin, yung hormones po nila na testosterone is nagbabago, tumataas, bumababa, nag-iiba-iba po yung level. So, wait. So, especially po sa kapag ang mga lalaki ay nagkakaedad, tumuntong siya ng 30, 40, 50, ayan. Habang nagkakaedad daw po kasi ang isang lalaki, bumababa yung level ng kanyang testosterone. Kaya, ang nangyayari, nagkakaroon po siya ng mga simptomas katulad ng mabilis mapagod, mababa yung desire, sexual desire, or walang gana sa pakikipag-contact, irritable, and paminsan-minsan, ito po yung tinatawag na, or paminsan-minsan, bigla na lang bumubulwak yung kanyang galit. Ayan, tinatawag din po itong IMS or Irritable Male Syndrome or andropause. Kung ang mga babae ay may menopause, ang mga lalaki ay nakakaranas din po ng andropause. So, yan po Tapos na po tayo sa hormonal reason. Dito naman po tayo sa number 2, stress. Okay. Ang chronic stress ay nagbibigay po ng hindi magandang epekto or resulta sa isang lalaki or kahit sino, kahit babae man, matanda or bata, kapag lagi siyang nakaka-experience ng stress sa kanyang buhay. Okay po, example sa mga kalalakihan, ano yung mga stress na pinagdaraanan po nila, yung trabaho po nila, syempre medyo bumibigat yung kanilang mga obligasyon. Syempre, example, meron na po silang pamilya na kailangan tustusan, ayan, o kailangan nila kumayod ng kumayod, samantalang yung kanilang katawan ay papahina ng papahina. So, syempre, yun yung pressure sa trabaho, kaya medyo marami yung boss nila, medyo demanding, yung trabaho nila demanding, kailangan nilang mag-perform ng maayos. Kaya po, pangalawang dahilan sa stress ay yung financial. Halimbawa, habang lumalaki yung pamilya, lumalaki rin yung gastusin. Tapos, syempre,
kailangan nilang kumayod ng mas mabigat pa para matustusan po nila yung pangailangan ng pamilya, pagkain, pag-aaral, panggamot, ayan. Ano pa, relationship issues, baka meron problema na-encounter siya sa kanyang asawa, okay, mayroong nagloloko na, or humanap na ng iba, syempre, dagdag sa stress po nila yon na nagiging dahilan para sila ay madaling magalit, madaling mairita. Okay, number 3 na dahilan is underlying health condition. Okay, baka meron silang may sakit na sila, like problema sa puso, sleep apnea, problema sa thyroid, mababa yung blood sugar. Pagka may problema na sa health po nila, sa kalusugan po nila, nagiging dahilan po yan para sila ay mabilis magalit, ayan. Okay, kaya if ever na meron po kayong kakaibang simptomas mga sir sa inyong katawan, ay madali na kayong magalit, mapagod, ayan, magpa-check up po kayo agad para malaman kung ano nga ba to, ano tong nararamdaman nyo na to, para maagapan. Baka sobrang taas na pala yung blood pressure po ninyo, blood sugar, o kaya yung cholesterol po ninyo sa dugo, sobrang taas na, pwedeng mag-lead into stroke, napakadelikado. Kaya dapat, kung may mga nararamdaman na po kayo na ganyan, magpa-check up po kayo agad para masimulan ang gamutan kung kinakailangan. And now, number 4 na dahilan ng mabilis magalit ang mga kalalakihan is yung kulang sa tulog, lack of sleep. Okay, kahit naman sino, kahit naman ako, kahit naman babae o lalaki, matanda, bata, kung kulang sa tulog, parang talaga irritable talaga, no? Kaya napakahalaga yung sapat na tulog. I-aim po natin ang dire-diretsong tulog na 6 na oras hanggang 8 oras siguro yung pinakamatagal na po tuwing gabi na hindi pa putol-putol. Kailangan po ng katawan natin ng sapat na tulog para makapag-function ng maayos. Okay po? Sunod pong dahilan is yung communication issues. Okay, baka meron po silang problema, may gusto silang sabihin sa kanilang asawa or sa kanilang partner, pero feeling po nila is hindi sila nauunawaan, hindi sila iniintindi, hindi naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan po nila. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nagagalit or nagiging irritable ang isang lalaki. Kaya tandaan po natin ang pagiging irritable, mabilis uminit ang ulo or magalit ay hindi isang karakter, hindi po yan siya yan, hindi niya ugali yan, mabait siya parang ganon. Baka meron lang i-treat po natin itong nangyari sa kanya, lalo na pag biglaan yung kanyang ginagawa, na isang simptomas ng isang sakit or may problema. Kaya dapat, wag po natin silang i-judge agad. Wag natin silang i-judge na sila, ganyan sila. Dapat, i-treat po natin yung pinakadahilan ng kanilang galit. Okay, alamin po natin yung dahilan. Baka kulang sa tulog. Hayaan natin silang matulog ng maayos. Or baka meron silang sakit. Paggamot natin sila. Or baka may problema po sila na kailangan pag-usapan. Upuan po ninyong mag-asawa, pag-usapan, bigyan ng solusyon. Or baka may problem sa hormone, sobrang baba, magpa-check up para po mabigyan po ng gamutan. And kung sa stress naman is baka stress sa trabaho, ayan, laging nagka-cramming sa kung ano-ano. Okay, edi gumawa po kayo ng maayos po na schedule. Okay, to-do list. Ayan, gawin po ninyo yung mga pinaka-importanteng bagay. Tapusin nyo muna yung mga dapat na tapusin bago kayo maglakwatsa or manood ng ng Facebook, ng YouTube, bago kayo easy, gawin nyo muna yung mga importante. Okay, time management. Yun yung gawin nyo para hindi kayo ma-stress. Okay po? Well, in my case naman po, yung asawa ko si Aaron, napansin ko, ang bilis niya pong magalit
ang bilis niyang mairita, lalo na ang problema niya is, syempre dito sa amin maraming mga pusa, aso, pagka may nakakita siya ng dumi dun sa pinakaharap po namin, wala naman kami alagang aso, kaya nga iniiwasan namin mag-alaga ng any pusa or aso kasi ayaw namin ng ganon na dumi, maglilinis ng dumi. Kaya lang, di natin maiwasan kasi syempre, tabi-tabi yung bahay, tabi-tabi yung mga bahay dito sa amin, kaya hindi namin alam kung kanino ba yung dumumi dun sa harap ng bahay, sa gate. Yun yung isa sa dahilan kung bakit siya nagagalit. Okay. Pero sabi nga po dito, pina-check up ko siya recently. Okay, kasi last year pala, na-diagnose na siya ng may mataas ang blood pressure. So, pina-check up ko po siya last year, eksaktong May last year. Pina-ECG ko siya, si Aaron, pina-X-ray ko, check yung urinalysis, check yung dugo. So, normal ang lahat except po yung kanyang cholesterol at LDL and triglycerides level. So, neto lang, nakarang araw lang, pina-check up ko na naman po ang kanyang dugo, pinalaboratory ko yung sinahod ko na 3 araw na sahod ko, okay, halos kalahati, napunta dun sa check up po niya and dun sa gamot po niya. So, yun na, wala na tuloy. Pero okay lang, at least doon nalaman po sa kanyang laboratory, pina-check up ko siya, pinakuhanan ko siya ng cholesterol level, yung LDL, triglyceride, at nalaman niya po na sobrang taas. Kaya pala itong mga nagdaan halos 190, 120 ang BP, pinakamababa ko nakukuha is 140, 100. So bilang isang nurse, talaga nga namang nakakatakot para sa akin yung sobrang taas ang BP kasi alam ko pwede siyang ma-stroke. Both parents niya na-stroke, kaya and yun nga pinag-uusapan po natin, mabilis magalit and ang high blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, may pag-aaral na nagsasabi na may connection daw po yung mataas na BP sa pagiging irritable, sa pagiging magagalitin at sobrang anxiety. Okay? So, ibig sabihin, yung pagkakaroon niya ng mataas na BP is nagiging dahilan para siya po ay maging irritable. Okay? Kaya, thankful po ako dahil meron na siyang gamot ngayon. Kaya binilan ko po siya ng losartan, ng gamot para sa blood pressure at gamot para sa cholesterol. Meron na rin po siyang fish oil para bumaba po yung bad cholesterol po niya. So, natatakot ako kasi pagka sobrang taas ang BP at yung cholesterol po niya sa dugo, napakataas po ng chance na siya ay magkaroon ng heart disease at stroke. Ayoko nang mag-alaga ng stroke, nakaka-trauma, nakakapagod talaga. Sinaranasan ko na yan sa aking magulang. Ayoko nang maulit sa kanya. Sana maintindihan po niya if ever na mapanood man niya to. Tulog na kasi siya. So, yun. Ano yung mga pwedeng gawin or isasuggest natin kung katulad ko kayo na may mga partner na mabilis magalit dahil sa mataas ang BP, mataas ang cholesterol, ayan. May mga dapat na baguhin. Okay po? So, una po dito, lifestyle. Okay, yung uri ng pamumuhay araw-araw, pagdating sa pagkain, ayan. Marami kayong dapat baguhin. Okay po? Dati, mahilig kayo sa mga maalat, mahilig kayong kumain ng maraming kanin, maraming karne, maraming taba. Ayan, babaguhin po natin. Ano yung gagawin natin? Dapat healthy diet, kumain po ng prutas, gulay, whole grains, at lean protein. So, kung kakain po tayo ng karne, piliin po natin yung laman, iwasan po natin yung taba. Okay po? Ito yung mga dapat bawasan. Limitahan po ang pagkain ng processed food. Ito yung mga prinosesong pagkain, yung mga hindi na natural, kundi dumaan na sa iba't ibang proseso.
Katulad po ng mga hotdog, yung mga tocino, yung prinoseso na linagina sa isang pakete. Iwasan po natin dahil mataas po ang asin po nito, yung salt content. Iwasan din po natin yung matatamis na inumin. Ano yun? Yung mga soft drinks, yung mga tinitimplang juice, powdered juice, milk tea na sobrang tamis, or kung tayo man ay magtitimpla ng kape or gatas, bawasan po yung asukal. Ano pa? Iwasan po yung red meat. I think red meat ay matatagpuan sa karne ng baka. Pag iniwasan nyo po ang lahat ng sinabi ko is malaki ang ambag or maitutulong para maging healthy po kayo at bumaba yung BP, yung cholesterol sa dugo. Ayan. Number 2 na dapat gawin, okay? Regular exercise. Ito yung laging New Year's resolution yan ng mga ako, lalo na ako, like, gusto ko mag-exercise pero hindi ko nagagawa sa sobrang busy. Marami sa atin ang nag-New Year's resolution na ay gusto kong mag-exercise ako once a week, twice a week, pero hindi nagagawa. Pero dapat gawin po natin ito regularly. Sabi nga is 150 minutes per week or 30 minutes 5 times a week nag-exercise. Okay? Ano yung mga exercise pwede natin gawin is yung jogging, dancing, running, bicycling, ano pa, yung mga, wait lang, mga activities ay pag-akyat sa hagdan is parang exercise na rin po yun. Ayan. Iwasan natin yung laging nakaupo. Pagkakain, higa agad. Okay? Paggising, kain na naman. Tapos, upo na naman. Walang activity. Hindi rin po yun tama. Kasi hindi kayo na-exercise, mga ma'am and sir. Kapag kayo po ay nag-exercise, bababa po yung stress level po ninyo. Ayan, gaganda yung mood. Okay. Okay, ano pa yung dapat natin gawin? Dapat magkaroon po tayo ng quality sleep. Dati, pagka humihiga kayo, hawak pa cellphone hanggang umabot ng alas 11, alas 12, alauna, hindi nyo namamalayan. Umaga na, kaka-cellphone. Hindi nakakatulog ng maayos. Mali po yun. Napakahalaga po para gusto nyong maging healthy, maiwasan yung mataas na BP, cholesterol, maiwasan yung pagiging irritable. Dapat laging 7 to 8 hours ang tulog po ninyo every night. Kahit 6 hours lang, napakalaking bagay na po yun. Okay? Malaking tulong po nun sa kalusugan po natin, physically and emotionally po. Yun nga, hanggat maaari, ang tulog po natin ay same time every day. Okay po? Kung morning shift tayo sa trabaho, gabi po tayo matulog. Pero kung night shift tayo sa trabaho, matulog tayo, I think, sa tanghali hanggang hapon. Basta importante po is tuloy-tuloy and walang interruption. Hindi kayo naiistorbo sa inyong mga tulog. Okay po? And kailangan, pag matutulog na po tayo, ilalayo natin yung cellphone natin. Okay po? Tapos, kung kaya, malamig yung kwarto, hindi yung parang ang init ng temperatura para makatulog tayo ng maayos. Hanggat kung halimbawa sobrang init, edi may electric fan naman or may aircon. Okay po? Tapos ano pa, kung sobrang stress po kayo, may mga techniques naman na pwede natin gawin para mabawasan yung stress, like meditation, okay po, deep breathing, hinga ng malalim, hinga sa ilong, tapos lalabas nyo sa bibig nyo ng dahan-dahan 10 times, hingang malalim, dahan-dahan ibugat 10 times. Malaking tulong po yun para kumalma po kayo, lalo na kung nasa taas po kayo ng galit. Tapos open communication.
Okay, kung may problema mga sir, hindi po ninyo kaya hindi po masusolusyonan yan na nasa isip nyo lang or kinikim-kim nyo lang, hindi nyo sinasabi, bino-voice out. Kung may problema po kayo, ano man lang yung halika mahal, pag-usapan natin yung problema. Ano ba yung dapat gawin? Di ba? O, maging maayos pa po kayo. Pag-usapan ang problema, okay? And then, after nyo before and after kayo mag-usap is, maano man lang yung manalangin kayo sa Panginoong Diyos para masolusyonan yung inyong problema. Ayan. So, ngayon, ginawa nyo na yung lahat ng lifestyle changes na sinabi ko, pero nandun pa rin. Lagi pa rin kayong mabilis magalit, ayan, mabilis nyo mairita, stress. Pag ganun pa rin po is, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik at magpa-check up na po kayo agad sa inyong mga doktor. Baka meron na po kayong sakit na nararamdaman or sakit na meron taglay po ang katawan po ninyo na dapat na magamot po, hindi na uubra yung pag-uusap or ayan, lifestyle changes. Okay po. Ito pa, additional tips po. Kailangan malaman po ninyo kung ano yung nagtitrigger po sa kanya ng kanyang galit. Okay po? Ano yung mga sitwasyon, pangyayari, or ano yung mga bagay na nagiging umpisa na siya ay magalit. Katulad sa kay Aaron, once na nakakita po siya ng dumi or dumi ng hayop dun sa aming harap ng bahay, bilis niyang magalit. So, siguro ang gagawin ko na lang is, ewan ko kung effective po yung yung alam niyo yung nagtitimpla po sila ng tina, kulay blue na tina sa isang transparent na bote na soft drinks, tapos sasabit nila sa bakod. Hindi ko alam. Pero siguro, try kong gawin. Hindi ko alam kung may scientific basis ba yun. Pero sabi naman ng mga ibang nakagawa na daw po nun is effective talaga na walang dumuduming pusa sa harap ng bahay. So, siguro, project ko yun pag nag-day off po ako sa Sabado. Gagawin ko po yun. Ayan. Tapos, additional tip din po para sa mga sir na mabilis magalit is matuto kayo na ilabas po ninyo yung nararamdaman ninyo, yung problema ninyo, i-share ninyo, lalo na sa asawa ninyo. Okay? Yung mga kabiguan po ninyo, yung mga dapat gusto ninyong mangyari pero hindi nangyari, i-share nyo. Kapag huwag ninyong sasarilinin para mapag-usapan in a healthy manner. Po. O kaya kung wala kayong friend, wala kayong asawa na pwede mong pagsabihan ng problem, edi mag-journal kayo, yung parang diary. Isulat niyo yung mga feelings po ninyo sa isang diary para dun nyo ilabas yung lahat ng feeling po ninyo. And then, kung may mga family naman po kayo, may mga kapatid kayo, may mga magulang, napakahalaga po yung mga activity na pwedeng gawin po ninyong lahat para mabawasan po yung stress. Like, kunyari, mag-set up kayo ng parang weekend na banding. Once a week na banding or once a month kung hindi kaya. Mag-banding po kayo ng pamilya, like mag-boodle fight or magkaroon kayo ng game or manood kayo ng movie na pamilya. Malaking tulong po yun para mabawasan po yung inyong stress na pinagdadaanan. And yan, seek support. May problema kayo, unang-una sa lahat na hingan nyo ng tulong is ang Panginoong Diyos. Manalangin, huwag ninyong katatamaran ito. Napakahalaga kasi wala namang ibang tutulong sa atin. Unlimited na tulong ang kanya magagawa, yun po ang Panginoong Diyos. And after that, pwede rin kayong humingi ng tulong sa mga kaibigan, kung may problema kayo or sa pamilya po ninyo.
or sa mga doktor. Okay po? Napakalaking tulong po niyan kapag may pinagsasabihan kayo ng problema po ninyo. Para maging healthy yung mental health po ninyo, emotional health, at the same time, yung kalusugan ng inyong pangatawan. Tandaan po ninyo yung kapag gusto po nating magbago yung partner po natin, mabawasan yung kanilang pagiging magagalitin or yung ganong kanilang ginagawa is hindi agad-agad. Ito po ay isang proseso na dapat maging matyaga po tayo bilang kanilang kasama, kanilang asawa, and unti-unti tulungan po natin sila. Okay po? Tulungan natin sila na mabawasan, maalis yung ganitong problema. Okay po? Katulad ng mga sinabi ko kanina, kung may problema, hindi na kaya ng lifestyle, so pa-check up agad. Ayan. And thank you po sa panonood po ninyo. Till next time again. Ayan. Ako rin, dami ko ring problem. Pero ang ginagawa ko, pag wala akong mapagsabihan is, nagpe-pray na lang po ako para magkaroon ako ng panibagong lakas. O kaya ang ginagawa ko tumutugtog po ako ng piano. Doon ko ilalabas yung emotions ko. Iiyak. Ito. Ayan. Tugtog na lang ako ng piano. Then, kakanta ako para and then mag-pray. Ayan. Yun yung stress reliever ko. Ayan. So, sana tandaan po natin na napakalaki ng tulong po ng prayers kung may problema po tayo. Kung hindi na po natin kaya, yan. Ang gagawin po natin is magpahinga, matulog, kumuha ng lakas, and another day, tuloy lang ang buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa po. Ayan. Gusto ko lang din po i-share yung trabaho ko po ngayon. Actually, medyo mahirap kasi syempre nag-a-adjust pa. Pero pinag-pray ko talaga na pagdating ng after ng ilang weeks, kaya ko nang i-manage yung patients ko within the 8 hours. Kasi madalas, lumalagpas po kami sa 8 hours. Yan. Ayan. Pero, laban lang. Kasi syempre, napakahalaga rin po ng trabaho ko po. Kasi utos din po ito ng Panginoong Diyos sa atin na tayo po ay magpakasipag, magtrabaho para tayo ay mabuhay. Po. Sana katulad nga ng blinag ko nung nakaraan, darating din yung araw, makakaakon din po tayo. Continue praying and manalig lang po tayo. And dito na lang po muna. Good night po. Salamat sa panonood. Bye-bye po.